60 days na natin. So, para po tayo ay makapag-tackle ng mga question mamaya, bilisan na po natin. Dito po sa umagang ito, alamin po natin ano yung pinag-uugatan ng ah, sakit at mga karamdaman. Ito po ay titingnan natin hindi sa mga kuro-kuro natin, hindi sa mga opinyon natin, at hindi sa mga nauunawaan o nalalaman natin. Titingnan po natin siya in a biblical background o biblical roots po ng sickness and disease. Medyo alam na natin to, familiar na tayo dito, pero ang salita naman ng Diyos, hindi naman to naluluma kahit balik-balikan mo. Amen po ba? Hindi naluluma ang salita ng Diyos kahit ikaw ay 2 dekada ng manampalataya, 3 dekada ng manampalataya, once na binalikan mo ang salita ng Diyos, meron siyang bagong ituturo sa atin. Kasi ang salita ng Diyos hindi napapanis po. So, dito po biblical roots in sickness and disease. Aalamin natin dito, saan ba nagmula ang sakit at karamdaman? Ano yung pinagmulan nito? Ano ang kaugnayan ng kasalanan sa sakit at karamdaman? Bakit, nakapasok ang karamdaman at mga sakit sa sanlibutan? So, dito po sa aklat ng Romans 5:17, Kuya Paul, puwede pong pabasa? Si Arvin, malabo mata ko kuya eh. Ano eh. Sige, okey lang po. Sino po Pasensya na. si Ate Dolly. Ate Dolly, puwede po bang pabasa? Nakikita niyo po ba sa screen? Romans 5:17. Opo. Wait po. 5:17. Ito po. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Ayan, salamat po Ate Dolly. So dito po pinapakilala sa atin dito na sa pamagitan daw ng pagsalangsang ng isang tao, naghari daw yung kamatayan. So ano yung kamatayan na tinutukoy dito? Sino yung isang tao na sumuway? At sino naman yung mga tumanggap ng kasaganahan ng biyaya at kaloob ng katwiran? Di ba po? At sino yung mga maghahari sa buhay? 'Di ba? At sa pamamagitan naman ng isang tao, sino 'yon? 'Di ba po? Dito sinasabi po na ang kamatayan ay nakapasok sa pamamagitan ni Adam. Pero ang buhay nakapasok naman sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, for if one man by one man's death reign. So sa offense ni Adam, naghari po ang kamatayan. Pag-aaralan niyo po ang Romans 5 sa chapter na po na 'yon, pinapakilala po ni Pablo po doon na itong death po na tinutukoy niya, ito po ay puwede po natin 'tong tingnan sa spiritual side. Spiritual side po, ang death o ang kamatayan, ito po ay pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Yun po yung nangyari doon, spiritual, separation po siya. Yun po yung tinatawag na spiritual death. Kasi dahil sa kasalanan ni Adam, nakapasok ang kamatayan sa sanlibutan, meaning yung pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. Pero ito pong kamatayan na 'to, 'pag babasagin niyo po yung salitang ito, hindi lang yun yung sinasabi niya, kundi kamatayan po kung saan, mamamatay ang tao, 'di ba? Si Adam ay nabuhay o si Adam o si Adan ay nabuhay siya ng 900 plus. After 900 plus, namatay na siya. So, bukod sa spiritual death, physical death din. Pero hindi naman yung nagkasala siya, namatay na siya agad-agad, hindi gano'n. Nabuhay pa siya ng 900 plus bago siya namatay. Kaya dito po pinapakilala na yung kasalanan na nakapasok sa sanlibutan, ito po ang pinag-uugatan bakit nakapasok din ang kasakit at mga karamdaman. Dahil sa orihinal naman na plano ng Diyos, hindi niya nilikha ang tao na magkasakit. Maliwanag po ba sa atin yon? Hindi nilikha ng Diyos ang tao na magkasakit, hindi niya nilikha ang sakit at karamdaman sa mga tao. Hindi yun part na orihinal na plano ng Panginoon. Kaya nga kahit pa ang kasalanan ay nakapasok at ang sakit at karamdaman ay nakapasok, dumating naman ang Panginoong Hesus. Kaya sabi dito, yung mga tumanggap sa kanya, abot-abot na kaloob at pagpapala ang tinanggap niya. At ano pa po yung sinasabi niyan?
they will reign, we will reign in life. Maghahari sila sa buhay na ito dahil sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, doon po natin makikita, mahirap po kasi itong ipaliwanag in 5 minutes or 10 minutes po, 'di ba? Kasi aralin niyo na lang po yung Romans 5, basahin niyo po, makikita niyo po doon kung nang maliwanag bakit nakapasok yung kamatayan sa libutan. And sickness and disease is a form of death, spiritually death. Doon po natin siya makikita. So, yun po yung pinag-uugatan niya. Ngayon po, meron po tayong tatlo na sinasabi po ng Bible, ano daw yung sakit o karamdaman. Ang Bible po, maliwanag niyang sinasabi yung salitang sakit at karamdaman. Meron siyang din sinasabi ng mga salot o sumpa o curse o plague sa English po. Pero dito po alamin natin yung tatlo na sinasabi about sa karamdaman. Kuya Bernie, pabasa nga po nung Job 42:10. Nakikita niyo po ba? Nakamute po kayo. Okay, sige. Job 42:10, Opo. at inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job ng kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan. At binigyan ng Panginoon si Job ng nakalawa, ang higit na dami kaysa tinatangkilik niya ng dati. Ayan, salamat Kuya Bernie. Thank you po. Pwede na po kayo mag-mute kasi nagba-background po. Ayan, thank you. So dito po, hindi ko po kasi makita sa mga majority ng translation yung salitang pagkabihag. Kaya nag-search ako ng mga ibang translation kasi hindi po natin siya makikita sa ASND, sa TLAB, sa RPTV, sa iba-ibang translation po ng Tagalog. Hindi niyo po nakikita yung salitang pagkabihag. Kaya po, tumingin ako sa translation ng 1905 sa ang Biblia, ang dating Biblia, yan po yung translation na yan. Sinabi po dyan na inalis ng Panginoon yung pagkabihag ni Job. Ano po yung pagkabihag na tinutukoy po dyan? Kasi sabi po dyan, sa King James naman po sabi, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. So makikita niyo po dito na yung kalagayan ni Job, kasi po si Job 'di ba po ay nagkasakit, meron siyang sakit sa balat at mayroong nawala sa kanya, maraming nawala sa kanya. Pero dito po makikita natin na captivity of Job, makikita po natin dito that sickness is captivity. Di ba po? Captivity ang sakit. Ano po ba yung pag sinabi pong captivity, ito po yung ikaw daw ay tinalian, ikaw daw ay Pagkaalipin? hindi po siya pagkaalipin, mamaya po siya sa susunod. Ito po ay para kang prison, ikinulong. Ganun po yung, parang ikaw ay nakaptive. Para di ba halimbawa sa manok, nahuli mo siya. Nahuli. Nahuli, parang gano'n. Gano'n din po Nakulong. sa nakulong. Gano'n din po dito sinasabi dito na captivity po yung pagka-prison ng isang tao. So makita natin dito that sickness is captivity. So yun po yung mahalagang maunawaan natin dito. Again, sickness is never been a blessing in disguise. Hindi po siya blessing. Ito siya po ay captivity from the enemy. Captivity, captive, na prison ka. Ngayon po, alamin natin yung sinasabi naman ni Ate Linda, yung sinabi niya kanina po. Sumunod po, pabasa ng Ate Lin sa Luke 13:16. Luke 13:16. Opo. Ako ba? Opo. At hindi ba dapat na ang babaeng ito na anak ni Abraham na ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon ay kalagan sa pagkagapos na ito sa araw ng Sabat? Ayan, thank you Ate Linda. So makita po natin dito no na yung yung sinutukoy po dito is yung babae po, 'di ba? Makikita niyo po 'yan. Yung kalagayan po ng babaeng 'yan, siya ay na-crippled. Sa Tagalog po siya po ay nakuba. Nagkakuba-kuba na siya. Yung buto niya sa backbone, hindi mo yung pag-picture out po ng Bible sa kanya, para na nga siya nakuba. Yun, natatalian siya. Kaya sino po yung sinasabi dito? Descendant siya ni Abraham. Descendant siya ng father of faith. Di ba po si Abraham ay father of faith. At sinasabi po dito, ano po yung kalagayan niya? Siya daw po ay Ginapos ni Satanas sa ginapos ni loob ng Satanas
Sa loob daw ng 18 taon. So 18 years po siyang nagagapos. Hindi po sinasabi ng Bible na 18 years pa lang siya. Magkaiba po yun. Siya po ay 18 years na nakagapos. Sino po ang gumapos sa kanya? Satanas. Si Satanas. At sabi ng Panginoon, kakalagan siya kakalagan siya pagkagapos na ito sa araw ng Sabat. Di ba? Pumakita natin dito na ang araw po ng Sabat, ito po ay kahalintulad sa araw ng Sabado. 'Di ba? Katulad ngayon araw ng Sabado. 'Di ba? Sino dito yung mga may sakit at may karamdaman? Alam mo ba ng Panginoon kahit araw ng Sabat siya ay nagpapagaling? Amen. Amen. Hindi po siya Amen. natatalian kung anong araw man. Basta ang kalooban niya palaging magpagaling. Kaya po makita natin dito, ginamit po sa New Living Translation po yung bandage by Satan. So maliwanag po na sinasabi dito na ang sakit daw at karamdaman, ito po ay bandage ni Satan. Pag sinabi pong bandage, yan po yung sinasabi ni Ate Linda kanina. Ikaw daw ay na-enslave. Ikaw daw ay naalipin. Ikaw ay nakontrol. Ikaw ay nadumina. Ikaw ay dominated. At mas malalaman po dito, wala kang freedom of will. Diba po? Kanina yung pagkakulong, first pa lang yun. Sumunod yung ikaw ay na-bandage, yung talagang natalian ka na at nasa kulungan ka na, wala kang sariling will. Yun po yung sinabing bandage, no? Na-control ka, nadumina ka, wala kang sariling freedom of will. Yan po yung sinasabi niyan. Kaya maliwanag po na sinasabi ng Bible, sickness is bandage. Bandage po siya ha. Kung nagkakaunawaan tayo, sickness is never been a blessing. Maliwanag po na sinasabi dyan, it is a bandage by Satan. And lastly po, pangatlo po, gagamitin po natin yung verse na ginamit natin last week po. Atila, pabasa nga po sa Acts 10. Alam ninyo kung papaanong si Jesus na taga Nazaret ay pinahiran ng Diyos ng banal na espiritu at ng kapangyarihan. Siya ay naglilibot na gumagawa ng mabuti. Pinagaling niya ang lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sa kanya ang Diyos. Ayan. Atila, stay ka po. Batay po dito sa verse na to, ano po ang ginagawa ng Panginoong Jesus? Siya daw po ay Naglilibot. Atila. Gumagawa ng mabuti. Gumagawa ng mabuti. So, ang pagpapagaling po, ito po ay paggawa ng mabuti. Hindi po to paggawa ng masama. No? At sinasabi pa din dito na, sino daw yung mga pinapagaling niya, Atila? Ang lahat. Ang lahat. Sino daw yung mga lahat na yun? Na pinapahirapan ng dyablo. Ayan. So, maliwanag dito na yung sakit, ito daw ay pagpapahirap ng dyablo. So, sa pamamagitan ng anointing ni Jesus, binibreak niya yung kapangyarihan ng kaaway o ng dyablo sa mga tao. Kaya nga sabi diyan, who went about doing good. So, healing people is doing good. Di ba po? Ang paggawa ni Jesus ay good lang. Walang masama sa Panginoong Jesus. Maliwanag po sa atin yun. Kasi sa John 10:10 po siya ay may dumating at merong dumating na una upang magnakaw, manira at mamatay, sabi doon. At pumatay ng dyablo. Pero sa kalahating verse na yun, sinasabi na siya ay dumating upang bigyan tayo ng masaganang buhay. So maliwanag doon na kailangan mong matutunan i-differentiate ano ang sa Diyos at ano ang sa dyablo. Kaya makita po natin dito, Ate Lasa, nasabi po dito na oppression daw by the devil. Kaya pangatlong point po natin dito na sinasabi ng Bible na pinag-uugatan ng kasalanan. Sickness is oppression. Oppression kanino? Oppression by the devil. Sickness is never been an oppression from God. Marami nagsasabi na sickness daw ay oppression na nagmula sa Diyos. Maliwanag na sinasabi ng Bible po dito, sickness is an oppression by the devil. Di ba po? So, yung mga nagsasabi ng ganon, hindi ko alam. Pero next week po alamin natin yung mga account naman kung saan mayroong mga sakit at karamdaman sa Old Testament po na ibinigay. Yun po, makikita po natin yun. No? So, summarize lang po natin
Number 1 again, sickness is captivity. Number 2 po, sickness is a bondage. And number 3 po, sickness is an oppression. So yun po yung tatlo lang na ipo-point po natin dito. At sabi po ni John Alexander Dewey, siya po ay Scottish and Australian minister po and faith healer during 1847 to 1907. Dahil sa kinain yung forbidden fruit, yung the act of disobedience, ang sabi niya po, sickness is the offspring of its mother sin. Sickness is the offspring of its mother sin. So kung si Ate Lisa, anak niya si Ate Paula at saka si Kuya Paul, dito po makikita natin dito na ang sakit daw at karamdaman, ang pinagmumulan po nila o ang nanay nila ay ang pagsubay, Kasalanan. ang kasalanan. So makikita po natin dito na hindi po kasi po nung papunta po ako dito sa South Korea, first time kong pumunta dito, nakasakay ako sa Jeju Air. During nung flight na yon, narinig ko sa isang minister na nagkasakit po, meron siyang blood cancer. Sinabi niya po doon na sa pamamagitan ng pagkapasok ng kasalanan sa sanlibutan, na-unleash din yung sakit at karamdaman. Kasi hindi naman original na plano ng Diyos ng tao ay magkasakit at magkaroon ng karamdaman. Hindi po yun kasama sa original na plano ng Panginoon. Na-unleash lang yung sakit at karamdaman dahil sa ang kasalanan ay nakapasok sa sanlibutan. So, diyan po tayo magtatapos. So marami pong salamat sa maikling panahon na ito na inialay natin sa Panginoon at dalangin ko po na maimprenta talaga sa puso natin itong mga salitang ito na nagmumula sa Panginoon kung saan ipinakilala sa atin kung ano yung pinagmumulan, ano yung root ng kasalanan ay ng karamdaman, ano yung biblical roots ng sakit at karamdaman. Hindi po tayo nagkuro-kuro dito, hindi po tayo nagbigay ng opinion natin dito, at hindi rin tayo nagsabi dito ng mga kung anong doktrina man.